Matapos ang kabi-kabilang panghaharas, pagbangga at pangwa-water cannon ng mga barko ng China mga tol sa mga barko ng Pilipinas. No, lakas loob at kapal ng mukhang nasabi pa nila na sila daw ay banta no sa seguridad at sinasabi pa nila at iginigiit pa mga kapatid nitong Chinese ambassador na hindi daw sila banta at ayaw daw nila ng gera mga tol. Parang ang sarap paniwalaan no. Sana nga mga kapatid, di sana mapayapa, 'di ba, sa West Philippine Sea. Sana wala tayong mga nababalita ang panghaharas diyan mga tol. Anyway, itong balitang to ay mula ito sa GMA Integrated News mga tol. Samahan ninyo ko at sama-sama nating bigyan ng reaksyon itong iginigiit ng Chinese ambassador na si Wang Xilian na hindi daw sila banta mga kapatid no sa seguridad ng ating bansa. Sabing ganon mga tol. Anyway, bago natin ito simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Sa kabila ng harassment sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, iginiit ni Chinese Ambassador Wang Xilian na hindi sila banta sa anumang bansa at hindi sila nagsisimula ng giyera. Sa kabila ng panghaharas, sa kabila ng panunutok ng water cannon, pagbomba ng water cannon at ilang ulit ng nayupi ang mga barko natin mga tol dahil sa water cannon nila at pagbangga nila. At itong kamakailan lang mga tol, tinutukan nila ng paulit-ulit ng laser nila yung ating mga barko mga tol. Ayaw pa nila ng gera nun. Ano pa kayang gagawin nila kung gusto na nila gera, di ba? Sabi nila mga tol sa ibang bansa, sabing ganon. Samantalang nagpapadala sila ng malakas na puwersa, pinakamalaking puwersa mga tol sa paligid ng Taiwan Strait o Taiwan. Ayaw pa rin nila ng gera nun mga tol Ganyan sila mga kapatid. So sakyan muna natin yung kanilang pagsisinungaling. Si Pangulong Bongbong Marcos naman nagbilin sa security agencies ng bansa na huwag palalain ang tensyon sa West Philippine Sea. Narito po ang aking report. Abril ngayong taon, nakalusot ang BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard sa mahigpit na pagbabantay ng China Coast Guard. Isa-isahin natin. Ito, April 2024. At nakadikit sa mismong entrada ng Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Sa aking pagkakaalam, ito yung unang pagkakataon na nakalapit ng ganito kalapit ang isang barko ng Philippine Coast Guard dito sa Baho de Masinloc. Mula noon, lalo nang hinigpitan ng China ang pagbabantay nito sa lugar na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at bahagi ng teritoryo ng bansa. Baka naman sabihin ng mga pro-China rito, kasi naman yung Pilipinas ang kulit Lapit ng lapit kasi rito sa Baho de Masinloc Excuse me po Sabi ng UNCLOS kasi, kaya natin iginigiit yan, ito'y bahagi ng ating Exclusive Economic Zone. No, i-search nyo na lang sa Google kung ano ang meaning ng eksklusibo o exclusive at ano ang meaning ng UNCLOS na nagsasabing ito'y part ng ating exclusive economic zone. At isa pa, dati bago pa man ng 2012, etong Scarborough Shoal, yan ay traditional fishing ground ng mga mangingisda, Pilipinas, China at Vietnam. Pangisdaan talaga yan. Pero mula nung 2012 mga tol, pinanghawakan na ng China yan at ayaw na nilang palapitin ng kahit ng sinong bansa, inangkin na nila yan. Pinakauling insidente ay nito lang nakaraang linggo kung saan 30 kilometro pa lamang bago makarating sa Scarborough Shoal, hinarang, binomba na ng tubig at binangga ng dambuhalang barko ng China Coast Guard ang BRP Dato Pagbuhayan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR hanggang sa mapaalis ito. Sa kabila ng ganito mga kilos ng China, sa ika-13 Manila Forum for Philippine-China Relations, sabi ni Chinese Ambassador Wang Xilian, mapayapa at hindi mananakop ang China. Yan ay kahit na iginigit ng China. Mapayapa at hindi mananakop ang China. Sabing ganon mga tol. Mapayapa at hindi mananakop ang China. Yan ay kahit na iginigit ng China na teritoryo nila ang malaking bahagi ng South China Sea base raw sa kasaysayan. Tindi ng pagmumukha no? Lang mga bahaging nasa West Philippine Sea at pasok sa EEZ ng Pilipinas. Since the founding of the People's Republic of China, we have never provoked a war, started a proxy war, or occupied 1 inch of others' land. Bravo!
Ulit natin mga tol. Basahin natin. Since the founding of the People's Republic of China, mula pa man daw nung simula na nabuo itong People's Republic of China, we have never provoked a war. Sabing ganon mga tol. Started a proxy war or occupy 1 inch, kahit daw ang 1 pulgada mga tol, of others' land. Hindi daw sila nanakop o hindi daw sila mga tol ng occupy ng kahit na gapulgadang lugar ng ibang bansa mga tol. Ewan ko ano nasa utak nitong mamang to. No? Ewan ko. Hindi kaya tamaan ng kidlat dahil sobra kasinungalingan. Dagdag pa ng Chinese ambassador, walang karapatan ng ibang bansa na paratangan silang banta sa seguridad. Wow. Sila gumagawa kasi hindi naman paratang sa kanila yun eh. Hindi naman paratang sa kanila yun eh. Ang tagal na nilang ginagawa yan. Ito nga Senkaku Island, mga tol, ng Japan eh. Diba? Ito nga Senkaku Island ng Japan. Saka hindi lang Pilipinas mga tol. Buti sana kung Pilipinas lang. Hindi lang Pilipinas. Ang dami. Lahat ng mga bansang nakapalibot dito sa South China Sea na tinatawag na kanila o yung 10-dash line nila na sinagasaan nila yung mga sakop ng ibang mga bansa. Lahat yun nagrereklamo sa kanila mga tol. Diba? Kasi nga base sa UNCLOS, sa batas, sa karagatan mga tol, bawat bansa meron tayong kanya-kanyang exclusive economic zone, 200 nautical miles. Exclusive economic zone. Sino ba nagsasabi noon? Yun ba ay imbento lang ng mga bansa na nagigiit noon? Yun ba ay gawa-gawa lamang ng mga bansa na nagsasabing exclusive economic zone nila? Hindi naman eh. Diba? Hindi naman eh. Yun ay sinasabi ng UNCLOS. Ito tahasang nilalabag ng China mga tol. Tapos sasabihin nilang hindi sila nang o-occupy. When we are baselessly accused of being a security threat. Baselessly. Ay nako po. By former colonialists and aggressors, we can stand the test of the history and soberly aware of the reasons behind. Walang binanggitang Chinese ambassador kung sino ang kanyang pinatatamaan, pero kilalang dating sinakop ng Espanya, Amerika at Japan ang Pilipinas. Mga bansang nananawagan ngayon na sundin ng China ang rule of law. Taliwas sa mga paratang na sila ay aggressor, wala raw ibang hangad ng China kundi kapayapaan. Walang ibang hangad kundi kapayapaan. China and the Philippines have maritime differences, but China has always insisted on managing and addressing the differences through dialogue and consultation. Alam niyo mga tol, ako ang sa akin lang, yung mga Chinese people mga tol, payapa naman talaga yan eh. Matagal na silang napadpad dito sa Pilipinas, no? Bago pa man dumating yung mga Kastila, mga tol, may mga Chinese na rito eh. Matagal na natin silang nakakasama mga kapatid. Payapa naman eh. Yung ibang mga Chinese na nag-migrate na rito sa Pilipinas, mga tol, nakapagnegosyo na, dito na bumuo ng pamilya, dito na nagkaroon ng hanap buhay. Masaya mga tol, di ba? Talagang payapa naman eh. Ito lang talaga yung nila, yung gobyerno nila. Kasi hindi naman yung kontrolado ng mga mamamayan lang eh. Kontrolado yan lahat ni Xi Jinping mga tol eh. Yung gobyerno nila, yun lang talaga yung magulo. Itong komunistang bansa mga tol. Yan, isa na to. We have maintained self-restraint and at the same time, we will take measures against provocation. We have maintained self-restraint. Nagtitimpi lang daw sila pero at the same time, uma-action daw sila against provocation, sabing ganon. And safeguard our legitimate rights and interest. Ay, nako. And safeguards our legitimate rights and interest. Hiningi namin ang reaksyon ng AFP at Philippine Coast Guard tungkol sa pahayag ng Chinese ambassador pero wala pa silang pahayag. Sa kabila ng paulit-ulit na harassment ng China sa mga barko ng Pilipinas sa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ, nagbilin si Pangulong Bongbong Marcos sa Joint National Peace and Order Council meeting sa Camp Crame. Ang sabi ng ating presidente is we should refrain from provocative stance doon po sa West Philippine Sea so as not to escalate po
yung tension sa West Philippine Sea. Plano rin daw ng gobyerno na bumili ng unmanned aerial vehicle na gagamitin sa West Philippine Sea. Yung drone nang gagamitin natin kasi napakamahal po talaga ng gasolina ang gagamitin natin gamit yung mga water assets natin para magbantay. Magastos man at limitado ang kakayahan, patuloy raw na magpapatrolya ang Armed Forces of the Philippines. In terms of our deployment in the West Philippine Sea, it's a constant that the Philippine Navy is there 24/7. We are patrolling our waters, asserting our sovereignty. Rafi Tima Okay mga kapatid, ito yung narrative ng China mga tol. Sila yung mabait, sila yung para sa kapayapaan, at sila yung may karapatan dito sa buong karagatan mga tol. Parang sila lang ang anak ng Diyos, no? Sila lang ang pinagkalooban ng karapatan sa buong karagatan na yan mga tol. Kasi ganoon ang lumalabas eh. Biruin mo yung sinakop nilang karagatan, gusto nila kanila lang yon at magsilabas ang mga bansa diyan. 'Di ba? Magsilabas kayo diyan, amin yan, teritoryo namin yan. Hindi high seas iba yung high seas mga tol. Hindi high seas ang turing nila diyan, ang turing nila teritoryo nila. Diba? Kasi diba pag high seas, pwedeng daanan yan ng mga barko, may freedom of navigation na tinatawag. Sa kanila hindi mga tol. Hindi umuubra yung freedom navigation niya. Kaya nga hinahamon sila ng mga bansa eh. Diba? O dadaan dyan ng Amerika. O sige, harangin nyo kami. Diba? Harangin nyo kami na gusto nyo yung tinatawag nilang 10-dash line. Narrative nila yon mga tol. Sila ang para sa kapayapaan at never daw silang nang occupy ng teritoryo ng iba. Narrative nila yon. Pero ito ang dapat maging maingat ang mga Pilipino. Huwag kayong magpapapaniwala sa mga kasinungalingan nila. Diba? Kasi syempre, mga tol, ano pa bang sasabihin nila kasinungalingan? Alam nyo mga tol, ang paniwalaan ninyo yung nakalagay sa ating saligang batas at nakalagay sa international law na etong West Philippine Sea o yung 200 nautical miles, hindi natin inaangkin yung buo, hindi natin inaangkin yung buong yan. Hindi naman tayo kasing sugapa ng China eh. Pero yung 200 nautical miles mga tol, exclusive economic zone ng Pilipinas, tayo may karapatan dyan, jurisdiction, na pakinabangan yung mga likas yaman na nandiyan dyan sa ilalim ng karagatan tulad ng mga isda, mga corals, mga langis na nandiyan dyan. Tayo may karapatan dyan, eksklusibo natin yan. Meron din ganyan ng ibang bansa, no? Merong ganyan ng Vietnam, merong ganyan ng Taiwan, merong ganyan ng Malaysia, Indonesia, lahat merong ganyan mga tol. Kahit ang China may ganyan sila. Yun nga lang, hindi sapat para sa kanila yun eh. Kaya ang gusto nila, amin na lang yung buo. 'Di ba? Ganun ang gusto nila mga tol. At yun din na sinusuportahan ng mga pro-China rito sa Pilipinas, mga tol. Mga bulag yung mga yun eh. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.